sa loob ng halos 200 taon. Ang mga Sparta, ang hindi mapag-aalinlangan ng mga Panginoon ng digmaan, ang kanilang mga hoplite na ipinanganak upang lumaban at sikat sa kanilang determinasyon, ay tila ganap na hindi matatalo sa larangan ng digmaan. Ngunit noong 371 bago si Kristo, sa isang maalikabok na kapatagan sa Boeotia, ang isang mahusay na general na nagngangalang Epaminondas ay naghanay ng kanyang hukbo, hindi upang tapatan ang lakas ng mga Sparta, kundi upang durugin ito sa pamamagitan ng isang solong mapangwasak na inobasyon. Ito ang kuwento ng labanan sa Leuctra, ang sandali kung kailan ang pinakadakilang puwersang panlaban sa sinaunang mundo ay nakatagpo ng higit na matalinong kalaban, at ang mito ng pagiging hindi matatalo ng Sparta ay tuluyang nawasak. Upang maunawaan ang gulat na idinulot ng tagumpay na ito sa buong mundo ng mga Griego, kailangan mo munang unawain ang alamat na bumabalot sa Sparta. Hindi lamang ito isang makapangyarihang lungsod-estado. Ito ay isang eksperimentong panlipunan na idinisenyo para sa iisang layunin: ang digmaan. Ang mga mamamayan ng Sparta, ang mga homoyoi o ang mga kapantay, ay hindi nagsasaka, hindi nakikipagkalakalan, at hindi nagtatayo. Ang kanilang buhay ay nagsisimula sa agoge, isang malupit na sistema ng pagsasanay na pinapatakbo ng estado na nag-aalis ng lahat ng individualidad at humuhubog sa mga batang lalaki upang maging perpekto at walang isip na mga tornilyo sa makinaryang militar. Mula sa edad na 7, tinuruan silang magtiis ng sakit, takot, at gutom nang walang reklamo. Nanirahan sila sa mga komunal na kwartel hanggang sa edad na 30, at ang kanilang tanging pokus ay disiplina, pagsunod, at ang kaluwalhatian ng pader ng mga kalasag. Ang mga Sparta ay hindi lamang sinanay upang lumaban, sinanay sila na huwag kailanman umurong. Para sa isang mandirigmang Sparta, ang tanging katanggap-tanggap na resulta ng isang labanan ay tagumpay o kamatayan. Ang tumakas ay nangangahulugan ng pag-iwan sa kanyang mga kasama, pagkawala ng kanyang malaking tansong kalasag, at pagdanas ng habambuhay na kahihiyan. Ang panatikong ito ay hindi lamang pampalakas ng loob, isa itong nakakatakot na estratehikong bentahe. Ang ibang mga hukbong Griego na binubuo ng mga magsasaka at mga artisano ay alam kung kailan susuko. Ang mga Sparta ay hindi. Ang kanilang lakas militar ang naging pundasyon ng kanilang kapangyarihan. Matapos ang kanilang tagumpay sa digmaang Peloponnesian noong ika-5 siglo bago si Kristo, ang Sparta ang naging hindi matatawarang hegemon, ang kataas-taasang pinunong militar ng buong mundo ng mga Griego. Binuwag nila ang Imperyong Athenian, nagluklok ng mga oligarkiya na tapat sa kanila, at ipinamalas ang kanilang kapangyarihan sa buong Aegean. Ang tanawin ng isang nagmamartsang kolum ng mga Sparta habang kumikinang ang kanilang mga tansong baluti ay sapat na upang mag-alinlangan ang mas maliliit na hukbo. Kung hindi man tuluyang mawatak-watak, ngunit ang mismong pangingibabaw na ito ang kanila ring pinakamalaking kahinaan. Ang bilang ng mga ganap na mamamayan, ang mga homoyoi, ay palaging napakaliit. Sa panahon ng Leuctra, ang kanilang piling pangkat ng mga mandirigma ay nabawasan na sa marahil ay 1,700 lalaki lamang. Umasa sila sa mga kaalyadong puwersa at sa malaking populasyon ng mga aliping pag-aari ng estado, ang mga Helot, upang pamahalaan ang kanilang lipunan. Ang sapilitang pag-asang ito sa isang marupok na istrukturang panlipunan ay naging dahilan upang maging mahalaga ang mga mamamayan, sakuna ang kanilang pagkatalo, at walang hanggan ang kanilang kayabangan. Naniniwala ang mga Sparta na ang kanilang paraan ng pakikidigma, ang tanging paraan, ang kanilang lakas ay nakasalalay sa hoplite phalanx, ang mabigat na pormasyon ng impanterya na namayani sa mga larangan ng digmaan sa Gresya. Ang phalanx ay isang kumpol ng mga lalaki, karaniwang may lalim na 8 hanggang 12 hanay. Ang mga kalasag ay magkakandado at sumusulong sa isang hindi mapipigilang alon. Ang labanan ay isang mabangis na tulakan, isang otismos na nagtatapos kapag ang disiplina ng isang panig ay nawala at ang linya ay naglaho sa isang nagpapanik na pagtakas. At ang disiplina ng mga Sparta ay hindi kailanman nawala. Ang kanilang kapangyarihan ay isang psikolohikal na phenomenon gaya ng isang militar na phenomenon.
Alam ng bawat sundalong Griego na ang pagharap sa mga Sparta ay nangangahulugan ng pagharap sa pinakadakilang puwersa sa mundo. Ang phalanx ng Sparta ay hindi lamang isang unit. Ito ay isang propesiya ng tagumpay na kusa nilang pinatutunayan. Ang propesiyang ito ang naisirain ni Epaminondas. Sa pagsisimula ng ika-4 na siglo, bago si Kristo, ang mga lungsod ng Gresya ay naghirap sa ilalim ng mabigat at mapang-aping kamay ng pamumuno ng Sparta. Ang Thebes, isang malaking lungsod sa rehiyon ng Boeotia, ay dating kaalyado ng Sparta, ngunit matapos ang isang malupit na pananakop ng Sparta, ang hinanakit ng mga Theban ay naging ganap na pagkauhaw para sa paghihiganti at kalayaan. Ang lungsod na ito, na dati ay natatabunan ng Athens at Sparta, ay naging sentro na ngayon para sa isang bagong uri ng pinuno, si Epaminondas. Siya ay isang lalaking malaki ang pagkakaiba sa magagaspang at adik sa labanang mga haring Sparta. Si Epaminondas ay isang mag-aaral ng pilosopiya, isang iskolar na itinuturing si Plato bilang isa sa kanyang mga kapanahon at kaibigan. Hindi lamang siya edukado sa mga paraan ng phalanx, kundi pati na rin sa matematika, retorika, at estratehikong pag-iisip. Kung saan ang mga Sparta ay umaasa sa tradisyon at purong pisikal na katigasan, si Epaminondas ay umaasa sa talino at inobasyon. Nakita niya ang phalanx ng Sparta hindi bilang isang pader na hindi matatalo, kundi bilang isang sistema na may iisang kapintasan na maaaring samantalahin. Ngunit ang isang mahusay na general ay nangangailangan ng isang mahusay na instrumento. Nahanap ito ni Epaminondas sa sagradong batalyon ng Thebes. Ito ay isang piling unit ng 300 hoplite na kinuha hindi mula sa pangkalahatang mamamayan, kundi mula sa 150 pares ng mga lalaking magkasintahan. Ang konsepto ay simple, ngunit revolusyonaryo. Sino ang mas lalaban ng matindi o tatangging tumakas ng mas matatag kaysa sa isang sundalo na nagtatanggol sa kanyang minamahal na kapareha na nakatayo mismo sa tabi niya? Pinagbuklod sila ng mga ugnayang mas malalim kaysa sa tungkulin, mga katapatang mas malakas kaysa sa mga panunumpa sa estado. Sila ay matinding nagkakaisa, panatikong sinanay, at ang kanilang reputasyon para sa kabagsikan sa larangan ng digmaan ay lumalaki na. Ang sagradong batalyon ang unit ng Theban na kontra Sparta, na hinasa at ginawang perpekto upang harapin ang maalamat na homoyoy ng Sparta. Ang dalawang salik na ito, ang estratehikong katalinuhan ni Epaminondas at ang hindi matitibag na sigasig ng sagradong batalyon, ang lumikha ng perpektong bagyo. Ang hidwaan ay umabot sa sukdulan sa panahon ng isang nabigong kumperensya para sa kapayapaan sa Sparta noong 371. Bago si Kristo, ang mga pag-uusap ay mabilis na nabigo dahil sa isang issue, ang autoridad ng Theban. Ang Haring Sparta na si Agesilaus ay humiling na buwagin ng Thebes ang Boeotian League, ang alyansa ng mga lungsod na pinamumunuan ng Thebes. Tumanggi si Epaminondas at simpleng sinabi na ang Thebes ay may karapatan sa parehong sistema ng alyansa na pinamumunuan mismo ng Sparta. Sa isang nakakagulat na gawin ng kayabangan, binura ni Agesilaus ang pangalan ng Thebes sa kasunduan sa kapayapaan na epektibong nagdedeklara ng digmaan. Ang pamunuan ng Sparta ay tunay na naniwala na ang Thebes, nang mag-isa, ay hindi kayang tumayo laban sa kanila. Ang mataas na pamunuan ng Sparta, sa ilalim ng pamumuno ni Haring Cleombrotus ang una, ay nagmarch sa Pahilaga patungo sa Boeotia upang tiyak na durugin ang hamon ng Thebes. Ang mga nakataya ay ang kanilang mismong pag-iral. Kung matatalo ang Thebes, sila ay ganap na pupuksain. Ang kanilang mga mamamayan ay marahil aalilain, at ang kanilang lungsod ay gigibain. Kung mananalo sila, hindi lamang sila makakamit ng isang tagumpay militar, kundi muling isusulat ang buong kasaysayan ng mundo ng mga Griego. Ang sandali ng katotohanan ay dumating noong tag-init ng 371 bago si Kristo, sa kapatagan malapit sa maliit na nayon ng Leuctra. Ang mga puwersa ay halos magkapantay sa kabuuang bilang. Ang mga Theban at ang kanilang mga kaalyadong Boeotian ay nagpadala ng humigit kumulang 10,000 lalaki. Ang mga Sparta at ang kanilang mga kaalyado ay nagmando ng humigit kumulang 11,000. Sa papel,
Ito ay isang karaniwang labanang Griego, isa na inaasahang madaling mapapanalunan ng mga Sparta dahil sa kanilang mas mahusay na reputasyon at istruktura ng pamumuno. Ang mga hukbo ay pumila sa tradisyonal na paraan. Ang mga phalanx ay magkaharap sa maalikabok na kapatagan. Idinidikta ng nakasanayan na ang mga puwersa ay dapat na halos magkapantay sa lalim, karaniwang 8 hanggang 12 hanay ang lalim, upang ang labanan ay mapagpasyahan ng otismos ang pantay na tulakan. Bukod dito, ang mga tropang may pinakamataas na katayuan, ang mga maalamat na Sparta, ay tradisyonal na inilalagay sa kanang bahagi, ang posisyon ng karangalan at ang pinakamalakas na opensibong pag-atake. At dito isinagawa ni Epaminondas ang kanyang masterstroke, isang plano na napakaradikal na ganap na hindi sukat akalain na magpapabago sa kalikasan ng pakikidigma sa kanluran magpakailanman. Habang nagde-deploy ang kanyang hukbong Theban, ibinigay ni Epaminondas ang kanyang mga utos. Ang mga ito ay hindi kumbensyonal. Hindi sila pantay. Ang mga ito ay isang estratehikong pagsuway sa bawat tradisyong militar na iginagalang ng mga Sparta. Nag-utos siya ng isang malaki at hindi pa nagagawang konsentrasyon ng puwersa sa kanyang sariling kaliwang bahagi ang panig na direktang nakaharap kay Haring Cleombrotus ng Sparta at sa mga piling homoyoi ng Sparta. Sa halip na ang karaniwang 12 hanay, isinalansa ni Epaminondas ang kanyang mabigat na impanterya ng Theban sa isang hindi kapani-paniwalang 50 hanay ang lalim. Lumikha ito ng isang tunay na pambayo ng tao, isang kolum ng tanso at kalamnan na may kapal na 50 lalaki, na idinisenyo upang tumama sa isang solong punto ng may lakas ng isang avalanche. Direkta sa tabi ng mapangwasak na kolum na ito, inilagay niya ang kanyang pinakapiling unit, ang Sagradong Batalyon ng Thebes. Ang kanilang misyon ay simple. Kapag ang pader na may lalim na 50 hanay ay tumama sa mga Sparta at bumanat sa kanilang linya, ang Sagradong Batalyon ay bubuhos sa siwang na direktang tatama sa gitna ng pamumuno ng Sparta. Ngunit ang radikal na hakbang na ito ay may kapalit. Upang maisalansan ang kanyang kaliwang bahagi ng napakalalim, kailangan niyang manipisin ang natitirang bahagi ng kanyang linya. Sa makatuwid, binigyan niya ang kanyang mga natitirang tropa ng isang nakakagulat na utos. Huwag makipaglaban. Inutusan niya ang kanyang kanang bahagi na magpahuli, na sumusulong ng palihis na kaanggulo palayo sa kaaway. Sa gayon ay tumatanggi sa pakikipag-ugnayan sa mga kalabang kaalyado ng Sparta. Ang buong pormasyon ay isang nakakatakot na geometrikong armas, ang oblique order. Isa itong estratehiya ng mapagpasyahan at malupit na focus. Sadyang isinakripisyo nito ang buong kanang bahagi ng kanyang hukbo at ang prinsipyo ng pantay na pakikipaglaban upang makamit ang napakalaking pangingibabaw sa iisang pinakakritikal na punto sa larangan ng digmaan, ang mga piling Sparta. Hindi sinusubukan ni Epaminondas na manalo sa labanan. Sinusubukan niyang wasakin ang puso ng Sparta sa isang hampas. Kung nasiyahan ka sa pag-aaral tungkol sa mga henyong militar na muling nagbigay kahulugan sa sining ng digmaan, mangyaring maglaan ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel at patunugin ang kampana. Dinadala namin sa inyo ang mga kahangahangang, estratehikong makasaysayang sandaling ito bawat linggo. Ang Haring Sparta na si Cleombrotus, habang pinagmamasdan ang pambihirang deployment na ito mula sa kabilang panig, ay ganap na naguluhan. Ang linya ng Theban ay hindi simetriko. Ito ay mapanganib na lopsided, na tila mahina sa kanan. Malamang nananiwala si Cleombrotus na ito ay isang desperadong pagkakamali, isang palatandaan ng kawalan ng karanasan ng Theban. Pinanatili niya ang kanyang sariling phalanx sa karaniwan nitong 8 hanggang 12 hanay na pormasyon. Tiwala na ang disiplinado at pantay na linya ay tatangay sa mga hamak na buotian, gaano man kalalim ang isang bahagi nito. Ang labanan ay nagsimula sa isang magulong sagupaan ng kabalyerya. Ang mga Sparta, na itinuturing ang kabalyerya bilang isang mas mababang sangay ng serbisyo, ay mabilis na napaatras ng mas mahusay na mga mangangabayo ng Theban, na pagkatapos ay sumugod sa kanang bahagi ng Sparta na nagdulot ng agarang lokal na kalituhan. Pagkatapos ay dumating ang pangunahing kaganapan. Itaas ni Epaminondas ang kanyang bandila at iniutos ang pagsulong. Ang napakalaking 50 hanay ang lalim na kolum
ng mga hoplite ng Theban ay nagsimula ng nakakatakot na martsa nito, dahan-dahan, walang humpay, na parang isang glacier na gawa sa tanso. Ang linya ng Sparta, na sumusulong ng tradisyonal, ay nagmamartsa patungo sa isang ganap, lokal na sakunang militar. Nang magbanggaan ang dalawang linya, ang epekto ay hindi katulad ng anumang nakita sa isang larangan ng digmaan sa Gresya. Hindi ito isang tulakan, ito ay isang nakakadurog na hampas. Ang 50 hanay ng kalamnan ng Theban, na armado ng mga sibat at itinutulak ng momentum ng buong pormasyon, ay bumangga sa 12 hanay ng mga Sparta. Ang bigat nito ay hindi na makontrol. Ang linya ng Sparta ay hindi nakatagal, ito ay bumigay agad. Ang kolum ng Theban ay bumaon ng malalim sa mga hanay ng Sparta, dinudurog ang mga lalaki sa harap, ginagawang isang magulo at siksik na kumpol ng mga nagwawasiwas, nakalasag at katawan, ang maingat na inayos na pormasyon ng Sparta. Ang phalanx, ang hindi matatalong backbone ng sistemang militar ng Sparta, ay hindi lamang itinulak pabalik, ito ay pinasok at dinurog. Sa gitna ng kaguluhan, inihatid ng sagradong batalyon ang kanilang nakakamatay na hampas, kumikilos ng may pagkakaisa at katumpakan ng iisang organismo. Ang 300 piling mandirigma ay sumugod sa puwang na nilikha ng mapangwasak na kolum na direktang tumatama sa mga tauhan ni Haring Cleombrotus. Lumaban sila ng may nakakatakot na personal na kabagsikan na hindi mapantayan ng mga propesyonal at nakatali sa tungkuling mga Sparta. Mabilis na napalibutan si Haring Cleombrotus. Sa malupit at dikitang labanan, siya ay tinaga at pinatay. Ang pagbagsak ng hari ang naging sandali na ang buong sistema ng Sparta ay gumuho. Ang hari ang sentro at ang pagkamatay ng hari, kasabay ng malupit na pagpaslang sa kanilang mga piling sundalo, ay isang gulat na masyadong malaki para kayanin ng linya. Ang mga sundalo sa paligid niya, ang mga lalaki ng maalamat na bantay ng Sparta, ay biglang natagpuan ang kanilang sarili na napapalibutan, nalulupig at nakaharap sa isang kaaway na hindi susuko ang mismong takot na dapat sana ay ibinibigay nila sa iba. Ang kanang bahagi ng Sparta ay nawasak. Ang kanilang mga pagkatalo ay agaran at sakuna. Ang pagsusugal ni Epaminondas ay perpektong nagtagumpay. Sa pamamagitan ng pag-iipon ng kanyang kapangyarihan, tiyak niyang tinalo ang pinakamalakas na bahagi ng kaaway bago pa man makasali ng maayos ang natitirang bahagi ng linya ng labanan. Ang mga natirang Sparta at ang kanilang mga natitirang kaalyado ay nakakita na ngayon ng isang bagay na literal na hindi sukat akalain. Ang kanilang piling pangkat ay nawasak, ang kanilang hari ay patay na, at ang pangunahing katawan ng kanilang dating kinatatakutang hukbo ay naglalaho na sa kaguluhan. Sila ay bumigay. Ibinagsak nila ang kanilang mga kalasag at tumakbo. Ang mga homoyoy ng Sparta, ang mga mandirigma na sumumpa na mamatay kaysa umurong, ay tumatakas sa larangan. Ang mito ay nawasak, ang natitirang bahagi ng labanan ay naging isang simpleng pagtugis lamang. Ang mga kaalyado ng Sparta, nang makitang nawasak ang kanilang hegemon at patay na ang kanilang hari, ay mabilis na nawalan ng loob at nagkawatak-watak. Ang mga Theban, matapos maghatid ng isang hampas na may ganoong kalaking psikolohikal na bigat, ay nakuha ang larangan. Ang mga Theban ay tumayong matagumpay. Ngunit ang tagumpay ay may malaking kapalit para sa Sparta. Sa 700 ganap na mamamayang Sparta na naroroon sa Leuctra, 400 ang patay. Isa itong hindi mapapalitang pagkawala sa kanilang napakaliit na bilang ng mga mamamayan. Sa loob ng isang hapon, hindi lamang nanalo si Epaminondas sa isang labanan. Nagdulot siya ng isang demograpikong sakuna sa estado ng Sparta. Ang napakaraming bilang ng mga namatay na mamamayan ay nangangahulugan na ang mismong istrukturang panlipunan na idinisenyo upang magparami ng mga superior na mandirigma ay hindi na makakabangon. Ang pagkawala ng 400 homoyoy ay isang sugat na dudugo sa loob ng maraming dekada at sa huli ay magiging sanhi ng pagkamatay ng sistemang Sparta. Ang balita ng labanan ay nagpadala ng isang malalim na gulat ng realisasyon sa buong mundo ng mga Griego. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming siglo, ang pangalang Sparta ay hindi nakatumbas ng ganap, hindi matatawarang pangingibabaw militar. Ang hindi matatalo
ay mahina pala. Ang hindi yumuyuko ay tumakbo. Ang simbolo ng kanilang 200 taong pangingibabaw ay ganap na nabasag sa maalikabok na kapatagan ng Boeotia. Ang pamana ng Leuctra ay hindi lamang ang pagtatapos ng isang mahabang digmaan, kundi ang pagtatapos ng isang buong panahon. Ang kapangyarihan ng Sparta ay permanenteng naparalisa. Sa loob ng isang dekada, sinalakay ni Epaminondas ang Peloponnese ng 4 na beses, nagmamartsa hanggang sa mga pintuan mismo ng Sparta, isang tagumpay na wala pang kaaway ang nakagawa. Hindi na niya kailangang wasakin ang lungsod. Tinapos niya ang trabahong sinimulan sa Leuctra sa pamamagitan ng paghahatid ng huling istruktural na hampas. Pinalaya niya ang mga Helot, ang buong uri ng mga aliping pag-aari ng estado na sumusuporta sa ekonomiya at lipunan ng Sparta. Itinatag niya ang lungsod ng Megalopolis at muling itinayo ang lungsod ng Messene na nagbibigay sa mga bagong layang Messenian ng lugar na matitirhan. Lumikha siya ng isang bago, makapangyarihang estadong palakaibigan sa Thebes, sa mismong hangganan ng Sparta. Sa pamamagitan ng pag-agaw sa Sparta ng kanyang kapangyarihang pampulitika at ng kanyang lakas paggawa, napatunayan ni Epaminondas na nauunawaan niya ang tunay na kalikasan ng kapangyarihan, hindi lamang ito militar, kundi ekonomiko at pampulitika rin. Ang Sparta, ang estado na nagbigay kahulugan sa kahusayan ng militar sa loob ng maraming siglo, ay isa na lamang rehiyonal na kapangyarihan na patuloy na pinagbabantaan ng mga kapitbahay nito. Ang makinariyang militar na itinayo sa mahigpit na tradisyon at pagtanggi sa intelektualismo ay natalo ng isang iskolar na nangahas na mag-isip sa labas ng phalanx, si Epaminondas, na gumamit ng matematika upang kalkulahin ang perpektong densidad ng kanyang kolum ng pag-atake at pilosopiya upang maunawaan ang psikolohikal na kahinaan ng kanyang kaaway, ay napatunayan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa tradisyon o brute force, kundi sa hindi pangkaraniwang pag-iisip. Ang Leuctra ay nagsisilbing isa sa pinakamakapangyarihang aral ng kasaysayan. Walang sistema, gaano man ito kagalang-galang, ang ligtas sa isang solong, mahusay na inobasyon. Ang armas na sa huli ay dumurog sa pangingibabaw ng Sparta ay hindi isang bagong uri ng espada o kalasag, kundi ang estratehikong katalinuhan ng isang tao na nakahanap lamang ng mas mahusay na paraan upang lumaban. Kung nakita mong kapansin-pansin ang pagsusuring ito ng estratehikong katalinuhan, hinihikayat ka naming ibahagi ang video na ito sa iba na mahilig sa kasaysayan at estratehiyang militar. Gusto naming malaman ang iyong iniisip. Mag-comment sa ibaba at sabihin sa amin kung sinong Griegong general, bukod kay Epaminondas, ang naniniwala kang pinaka-estratehikong mahusay. Ang kahanga-hangang pag-akyat at pagbagsak ng Thebes sa ilalim ni Epaminondas ay nagbukas ng daan para sa susunod na malaking kapangyarihang militar sa mundo ng mga Griego, isang kaharian sa hilaga na magpapakinis sa mga ideyang ito ng mga espesyalisadong unit at sentradong puwersa. Ang Macedon. Ipinakita ng labanan sa Leuctra na ang mundo ng mga Griego ay handa na para sa isang bagong uri ng pakikidigma, isang aral na malapit ng matutunan at iakma ng isang batang prinsipe na nagngangalang Philip na magpapabago sa mundo magpakailanman at gagawin ang kanyang anak na si Alexander na hindi mapipigilan. Kung gusto mo ng higit pang malalim na pagtalakay sa mga labanan at pinunong humubog sa ating mundo, siguraduhing mag-subscribe sa aming channel at ipaalam sa amin kung anong kasaysayan ang nararapat na isalaysay sa susunod.